kinalawang na yung mga poste. Tuwing bibili ako ng bigas na halagang 68 mura ko yung mga kagagawan nito. Kaunti na lang naniniwala sa bibing admin at HOR crooks. Wala na sponsor, nag-back out ng mga foreign investors kaya wala na pondo ang mga proyekto ni BBM. Sa 4 trillion serbads, yan lang ang nagawa niya, poste ng tulay. Hindi po, hindi kasama sa 4 trillion. Yung 4 trillion po na sinasabi ni Vic Rodriguez, yung pondo po ngayon 2025, 4 trillion na po na naubos na raw, sabi ni Vic Rodriguez. February pa lang. January. January pa oh, February pa lang oh. Naubos na 4 trillion. Hindi po ako nagsabi niya, si Vic Rodriguez, makasabihin niyo, patawag niyo ako. Bakit mo sinasabi na ubos na? Vic Rodriguez po yan. Gising niyo Sir Rep Asidre, baka nasa panaginip pa rin niya habang nasa press con. Wala sa laki yun, boss. Nasa performance, kaya tumirik mata ni Osang kay Ted. Kaya gano'n na lang siya kabilib, boss. Kinikilig pa rin si Osang. Baliktad ang sinasabi ng mga BBM, sila ang natatamaan. 4 trillion release na yan, sabi ni Attorney Vic. Hindi po yan yung sa poste, sino ba yan, Ma'am Tess Renon? Budget po yan ngayon. Naubos na yung mahigit kalahati na. At walang umaangal. Isang buwan lang ginastos. Transparency and accountability pa. Po, God bless us all. Fake news. Fake news. Alam niyo po, nagbabatay tayo sa mga matatalinong tao. Fake news pala eh. Ang dami na po nila nakasuhan na fake news. Si President Duterte nga, ito po real talk po tayo. Si President Duterte nga, kahit joke, kinakasuhan eh. Yan pang hindi kasuhan si Vic Rodriguez. Wala pong, si Vic Rodriguez po, Attorney Vic Rodriguez, kandidato pa lang po, hindi pa po siya senador. Mananalo pa lang sila. Yung mga PDP laban, mananalo pa lang. Huwag niyo sabihin na kung fake news yan, yung sinasabi ni Vic Rodriguez. Di kasuhan yun, dami nyo nang kinasuhan. Meron nga yung si Abinis, di ba? Abinis ba yun? Yung sinearch warrant? Oh. Dahil doon sa sinabi niya lang daw na si Torre ay na-hospital. Oh. Kaya ang dali lang po niyan. Hindi na po totoo yan yung mga sinasabi nila na sasabihin lang nila fake news ka. Ngayon po, pinapatulan na yung mga nagpe-fake news. Yan, si Jun Abinis, kinasuhan. Tapos, search. Doon ako nagtataka eh. Ang kaso nyo, warrant, anong kaso? Yung paninirang puri. Tapos, bakit search warrant yung bahay? Noel Abalos, yun na lang kaya nilang ipagmalaki, boss. Badong, ang baliktarin ng katotohanan. Yun talaga. Baliktarin ng katotohanan. Sasabihin nila, ilihim natin na naglabas na pero ilihim natin. Hindi po pwedeng malihim yan. Basta po ganyan kalalaking balita. Never pong malilihim yan. Headline, yan po ang mga sagot ng Supreme Court sa mga petisyon na yan. Headline materials po yan. Tumingin ako ng dyaryo ngayon eh. Lahat po ng mga news bago ako nagbo-broadcast na yan na susubaybayan ko yan. Yung mga vlogger, hindi ko po sinusubaybayan. Pag sa vlogger kayo tumingin ng mga balita po, pwedeng pamagat nila, di ba? Ano tawag dyan? Hindi fake news eh. Yung clickbait. Marami po nagki-clickbait eh. Kaya hindi po ano yan. Pagka po mga ganyan kalalaking balita, headline po yan. Headline nga yung nagpetition si BP Sara eh.
Pag sumagot yung Supreme Court, hindi headline. Babalita po yan ng GMA, ABS-CBN. Yung mga nakaka-scoop tayo pag yung mga nangyari sa kay Donald Trump kasi siyempre wala namang may interest gaano. Tayo interesado tayo sa ICC. Yun, nai-scoop natin yun. Hindi dahil sa hindi binabalita. Wala lang may interest sa Pilipinas. Kaya nakakauna tayo. Pero yung sabihin nyo na nagsalita na yung Supreme Court at hindi ko nabalitaan, putong kataranta. Lahat ng vlogger nabalitaan, ako lang hindi nakabalita. Ano yan? O lahat tayo alam natin na ilihim natin kay Badong. Ilihim natin kay Badong tsaka sa mga media. Anong rally po yan, boss? Save the Queen. Para po kay Sara Duterte, anti-impeachment. Yan. Hindi ko nga alam ang detalye. Makikitanong pa tayo mamaya. Kasi hindi naman tayo Yung sa Cebu ay indignation rally, mag-attend si FPRRD. Naku, maganda yan. Bakit ba? Bakit walang batikos ang Senado at Congress sa Pangulo sa mga issue sa kanya? Focus sila kay BP at vloggers. Siyempre, alam nyo na. Alam nyo na kung bakit. Bad, sana chismis lang yung post ni Cathy Binag na may balita daw na magka-martial law. Sana nga chismis lang. Bakit mahilig mag-imbestiga? Mga congressman, wala naman silang certificate na abogado. Yung isa pa dyan, masyadong marites kahit pastor. At nagnanamo pa. Hindi naman daw mura yun eh. Kaya namo, pastor, abante. God bless Pastor Kibuloy.